Kahit na napakalakas ng pinapakawalang puwersa ni Zoro, hindi nito magawang matinag si Mihawk. Nagumpisa ng umatake si Jin at nakailag naman si Sanji sabay sipa para sa counter-attack. Ginamitan niya ng Gam-Gam Jet Hammer si Don Krieg at ito ay nagpaikot-ikot. Binaril ng galit na pirata si Mihawk. Gamit ang Black Sword nito, walang kahirap-hirap na dinivert ang mga bala. Gulat ang mga pirata nang dumating si Zoro at kinausap si Mihawk. Pinuri nito ang sword skill ni Hawkeye. Tinanong kung ang Black Sword din ba ang ginamit nitong panghiwa sa malaking barko na sinang-ayunan ni Mihawk. Sinabi ni Zoro na totoo nga na you're the best. At saka nito hinayag ang kanyang pakay. Tanong ni Mihawk kung ano ang gusto mo. Tugon ni Zoro na upang talunin ka. Naghanda si Zoro at hinamon si Hawkeye sa isang duelo. Sabi ni Hawkeye na kung mahusay ka talagang swordsman, dapat makikita mo na kung gaano kalayo ang ating level kaya bakit mo ako hinahamon. Ito ba ay dahil matapang ka? O dahil ignorante ka? Sagot ni Zoro na ang aking ambisyon ang tumulak sa akin. Naglabas si Hawkeye ng maliit na patalim na gagamitin, pagpapakita nito ng pangmamaliit sa kakayahan ni Zoro. Tanong ni Zoro kung anong magagawa ng punya laban sa akin. Sagot ni Mihawk na may reputasyon ka nga sa East Blue, pero maliit lamang ito kumpara sa akin, at ang karagatang ito ang pinakamahina sa lahat. Nainis si Zoro at tumakbo ito para umatake. Ginamit niya ang kanyang three-sword style na onigiri. Ngunit pinigilan lang ito ni Hawkeye, gamit ang maliit na punyal na kahit ang ating bidang swordsman ay hindi makapaniwala dahil wala pang ni isang tao ang nagawang dumipensa sa naturang atake. Pagtanto ni Zoro kung gaano kalayo ang kanilang level of skill. Sinimulan ulit itong atakihin ni Zoro ng sunod-sunod, pero parang bata lang siyang pinaglalaruan ni Mihawk. Patuloy ang ating bida sa pag-atake, at kitang-kita ang superiority ng greatest swordsman. Kahit na napakalakas ng pinapakawalang puwersa ni Zoro, hindi nito magawang matinag si Mihawk. Hirap si Zoro na sumabay sa napakabilis na atake ni Hawkeye. Naalala ni Zoro si Kuina at bigla itong nawala sa focus at nakatamo ng head chop kay Hawkeye. Naalala niya ang pangako nila ni Kuina at ang kanyang pagpupursige para lumakas. Mahilo-hilo si Zoro na tumayo at barabarang inatake si Hawkeye at ito ay natumba. Tanong ni Mihawk na gaano ba kabigat ang daladala mo sa iyong mga balikat. Magsalita ka mahinang nilalang. Sinubukang tumulong ng dalawang tropa pips ni Zoro, pero pinigilan sila ni Luffy na isa ding galit na. Ayaw tumanggap ng pagkatalo ng ating bidang swordsman, kaya ginamit niya ang kanyang ultimate slash, pero hindi pa ito tumatama nang nasaksak siya sa balikat. Sinabi ni Hawkeye na mamamatay ka pag hindi ka umatras sa ating laban. Sugot ni Zoro na hindi ako atras dahil mawawalan ang aking dignidad at wala nang matitira sa akin. Pahanga ni Zoro si Hawkeye at sinabi nito na sabihin mo sa akin ang iyong pangalan bilang pagkilala sa katapangan ni Zoro. Nagpakilala si Zoro at pumosisyon para sa kanyang final attack. Nag-decide na si Mihawk na gamitin ang kanyang Black Sword. At sinabing tatandaan ko ang iyong pangalan dahil matagal na akong walang nakikilala na matapang na tulad mo. Pumosisyon ang dalawang swordsman at nagpakawala ng kanilang matinding atake. Dito tuluyang natanggap ni Zoro ang kanyang pagkatalo. Nagkaroon siya ng malubhang sugat pero nagpakita pa rin ng katapangan si Zoro. Hinarap si Mihawk para tanggapin ang finishing blow. Mas lalong napahanga si Hawkeye dito nang sabihin ni Zoro na ang hiwa sa likod ay malaking kahihiyan sa kanya bilang swordsman. Kaya hinataw ito ni Mihawk sa dibdib at sinabing huwag kang magmadali bata. Nahulog sa dagat si Zoro at sa pag-aalala ni Luffy, hindi na niya napigilan na puntahan ito. Sabi ni Hawkeye na huwag kang mag-alala, hindi ko tinapos ang kaibigan mo. Tinulungan ng tatlo si Zoro na iahon sa dagat at dali-daling ginamot ang sugat nito. Sabi ni Hawkeye na masyado pang maaga para sa'yo na mamatay. Ako si Hawkeye Mihawk, malakas ka pero marami ka pang dapat matutunan. Kahit gaano katagal ang lumipas, panghahawakan ko ang pagiging greatest swordsman. Magpalakas ka at hanapin mo ulit ako Roronoa Zoro. Tinanong ni Mihawk kung ano ang goal ni Luffy at sinabi nito na to be the king. Sagot ni Mihawk na isa rin mataas ang pangarap mo bata, kaya mo kayang panindigan yan. Sagot ni Luffy na makikita natin yan. Natauhan si Zoro at kinuha ang kanyang espada at itinaas. Nagsalita ito ng pangako na simula ngayon na hindi na ako matatalo ulit sa iba hanggang dumating ang panahon. Naintindihan mo ba yun, King of the Parade? Pagngiti ang naging tugon ni Luffy rito. Pinuri ni Hawkeye and Straw Hat at saka ito umalis. Inutos ni Don Krieg na Jin ikaw na bahala dyan sa kusinero at ako nang bahala kay Rubber Boy. Nagumpisa nang maglaban si Jin at si Sanji at nagkaroon ng palitan ng pag-atake. Pero patas ang umpisa ng round 1. Tumama ang atake ni Jin at napahiga si Sanji. Sabi nito na winarningan na kita pero hindi ka nakinig. Muling aatake ito sa nakahigang si Sanji, pero binugahan siya ng sigarilyo sa noo ng cool na si Sanji. Inilaga ni Sanji ang atake at sinipa sa ulo si Jin ng malakas, pero nagawa ni Jin na mag-counterattack na tumama sa tagiliran ni Sanji at pareho silang tumilapon. Bumangon ang dalawa para umpisahan ng round 2. Sinabi ni Sanji na hindi masama para sa isang chief commander. Nagpakita naman ng confidence si Jin. Nakita ni Luffy si Don Krieg na nakaupo lang, kaya naisip nito na umpisahan ng umatake. Nakita ito ni Don Krieg at nagpasabog sabay binarili si Luffy na nagpaatras rito at bumalik sa dating pwesto. Tanong ni Luffy na ayaw mo ba akong labanan? Sagot ni Don Krieg na kailangan pa ba kitang labanan? Madali lang para sa akin na pulbusin ka. Naagaw naman ang pansin ni Luffy nang marining si Sanji.
Duguan ito dahil tinamaan ng atake ni Jin. Paupo si Sanji na dinadamdam ang natamong atake. Nagumpisa ng umatake si Jin at nakailag naman si Sanji sabay sipa para sa counter-attack. Naramdaman ni Sanji ang bali sa kanyang balakang at ito ay napaluhod sa sakit. Tumayo si Jin at hinawakan si Sanji upang bigyan ng finishing blow. Ngunit hindi niya ito magawa at naiyak dahil si Sanji ang nagligtas ng kanyang buhay. Sinabi niya kay Don Krieg na hindi niya kayang gawin, nagulat si Don Krieg sa sinabi ni Jin. Nagalit rito ang mayabang niyang kapitan at sinabing hindi na kita tinuturing chief commander simula ngayon. Samantalang si Luffy ay sumugod sa hambog na captain, pero hindi siya hinayaan makalapit at pinutukan ng machine gun, kaya tumakbo ito pabalik. Galit na galit si Luffy ang tumakbo pasugod kay hambog na kapitan. Nagpasabog si Don Krieg at pinaputukan ito ng machine gun. Kahit tinamaan si Luffy hindi niya ito ininda at nagpatuloy sa pag-atake. Tumalon ito at susuntokin si Don Krieg. Naglabas ng pangmalupitang kalasag ang hambog na kapitan na may tusok-tusok. Walang pakialam ang ating bida at binigyan niya ng malupit na suntok si Don Krieg na nagpabagsak dito. Sabi ni Luffy na kung gusto mo akong matalo, kailangan mo ng mas matindi kaysa dyan. Bumangon si Don Krieg at sinabing isa lang sa atin ang kailangan mabuhay at inatake nito si Luffy. Mabilis na naiwasan ni Luffy ang atake at saka sinipa si Don Krieg. Nagulat ang lahat sa pangalawang beses na pagbagsak ng hambog na kapitan. Galit na binuo ni Don Krieg ang kanyang battle spear. Inatake ni Don Krieg ang ating bida at sumabog ang tinamaan nito. Pinagmalaki ng hambog na kapitan ang kanyang battle spear na may kakayahang sumabog sa anumang tamaan nito. Muling umatake si Don Krieg at napatalsik si Luffy sa lakas ng pagsabog. Pagtayo ni Luffy bigla siyang nanlambot na pinagtakahan nito. Sabi ni Sanji na kailangan nang tapusin ang laban dahil marami nang nawalang dugo sa ating bida. Nagpatuloy na umatake ang hambog na kapitan at nailagan naman ito ni Luffy hanggang sa nadulas ang ating bida, kaya sinamantala ito ni Don Krieg at gumawa ng sure hit. Yumakap si Luffy sa kanyang spear na akala mo ay hindi seryoso sa kanilang laban. Kinagalit ito ng kontrabida at saka hinampas ang kanyang spear at sumabog. Pinatalsik naman ni Luffy ang katawan niya sa ere. Tinusok ito ni Don Krieg pero sinuntok ni Luffy ang patalim, pero sumabog ang patalim at napuruhan si Luffy. Sabi ni Don Krieg na kung hindi mo ako ginalit, papatayin sana kita ng mabilis at tinawanan ito. Sabi ni Sanji na hindi na niya kakayanin ito, pero sagot ni Chef Zef na mali ka kahit ilang libo pang pag-atake ang tumama kay Luffy, tatayo at tatayo ito dahil wala siyang takot. Umatak ulit si Don Krieg at tinamaan si Luffy, pero patuloy pa rin siyang tumatayo. Naiinis na ang mayabang na kapitan dahil hindi sumusuko si Luffy. Nagpatuloy ito sa pag-atake at sinasabayan naman ng suntok ng ating bida. Tuloy lang sa pagtayo si Luffy kahit paulit-ulit siyang nasasabugan. Galit na si Don Krieg pero si Luffy ay nakukuha pang ngumiti, na nagbigay ng lakas ng loob sa mga kusinero. Muling umatake ang hambog na kapitan, pero paulit-ulit lang ang nangyayari. Tumayo si Luffy at biglang nabasag ang talim ng spear na kinagulat ni Don Krieg. Tanong nito kay Straw Boy kung anong ginawa nito sa kanyang armas. Sagot ni Luffy na sinuntok ko lang ng 5 beses at mukhang wala ng kwenta yung armas mo dahil mukhang ordinaryong patpat na lang yan. Sagot ni Don Krieg na sugatan ka na bata at palagay ko ay sapat na to para durugin ka. Kumpiyansa naman ang ating bida, kaya dinilaan lang niya ito. Umatake si Don Krieg at iniiwasan lang ni Luffy ang pagsabog na akala mo ay naglalaro. Kumuha ng kahoy si Luffy at binato sa mayabang na kapitan. Ginamitan ito ng flamethrower ni Don Krieg. Nagpaulan ng suntok ang ating bida pero sinalo lang ni Don Krieg ang mga suntok gamit ang kanyang ultimate armor. Pinagmalaki nito na walang magagawa ang atake mo sa aking ultimate armor dahil ito ay hindi nawawasa. Umatake si Luffy gamit ang gambang pistol at wala pa rin itong naging epekto. Hinampas ni Don Krieg si Straw Boy at ito ay muling nasabugan. Sinabi ni Don Krieg na hindi mo ako matatalo, ang armor na ito ay kayang tumanggap kahit ilang milyong suntok mo pa. Bumangon si Luffy at sinabing tignan lang natin at pagtingin niya ay wala na si Don Krieg sa harap niya. Pala ay nakatayo sa sail ng barko. Tinakbo ito ni Luffy at umatake ng kanyang gambang bazooka. Tinamaan ang kontrabida at tumilapon pero tinamaan din ng pagsabog si Luffy ng kanyang spear. Naghulog si Don Krieg ng mga bomba at sinabing yan lang ba ang kaya mong gawin bata. Biglang nag-crack ang kanyang armor at gulat na gulat ito. Akala ng mayabang na kapitan na nagtagumpay na siya dahil nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kinatatayuan ng ating bida. Biglang lumabas sa makapal na usok si Luffy at ginamit niya ang kanyang gambang bazooka, habang si Don Krieg ay wide open na nahuhulog sa dagat at gulat na gulat. Dahil nag-crack na ang kanyang armor ay dinamdam nito ang pag-atake ni Luffy at tuluyang nabasag ang pinagyayabang na armor. Habang nahuhulog nilabas ni Don Krieg ang kanyang lambat at hinuli si Luffy. Balak niyang isama ito na mahulog sa dagat, pero nilabas ni Luffy ang kanyang kamay at paa at sinabing katapusan mo na. Ginamitan niya ng gambam jet hammer si Don Krieg at ito ay nagpaikot-ikot. Hinampas niya ito sa fin ng restaurant na kinawasak nito. Nagulat ang mga pirata sa pagkatalo ni Don Krieg, samantalang nagdiriwang ang mga barumbadong kusinero. Nahulog sa dagat ang ating bida. Inutusan ni Chef Zef si Sanji na iligtas si Luffy dahil hindi nakakalangoy ang mga Devil Fruit user. Dali-dali naman tumalo ni Sanji sa dagat para iligtas ang ating bida. Pag-ahon sa dagat nag-alala si Sanji dahil inakalang walang malay ang ating bida.
Palagay naman ito nang marinig niyang natutulog lang pala si Luffy. Biglang gumangon si Don Krieg at walang malay na nagsisigaw na siya ang pinakamalakas at pinakadakila. Sinikmuraan ito ni Jin para tuluyan ng mawala ng malay. Binitbit niya si Don Krieg at nagpaalam na kay Sanji. Sinigawan ni Sanji ang bad boys na kunin ang bangka nila at ibigay sa mga pirata. Parang sardinas na nagsisiksikan ng mga pirata sa bangka, at tuluyan na nagpaalam si Jin kay Sanji at Luffy kasama ang mga Krieg's Pirates. The One Piece is real! To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.